check-up. Hindi na monthly eh. Every 20 days pinapatawag na tayo. So, by next visit, actually, so naliligo na siya ngayon. Actually, dapat bukas na lang kami pupunta. Kaya lang, naka-schedule na kasi yung appointment. I think their mice is not yet booked. No, their time for lunch, guys. Kakain tayo dito sa may J. Mahakali for location. Wala dyan. You've been wanting to eat here, right? Remember, guys, I told you that people will stare at you. Here, actually. Kami ng another plate para ma-mix and match namin yung mga vinegar, yung mga chutneys, and all. So, ayan yung lips. Buka ka ng konti, tapos itubo mo siya. Yan. Naman ang buntis. Milan, happy na naman ang buntis. Say that. Happy na naman si Daddy. More than happy. Good morning everyone. What a very lovely morning. Maulan ngayon sa labas and it's time for our check-up. Hindi na monthly eh. Every 20 days pinapatawag na tayo. So, by next visit, actually 15 days yata if I'm not mistaken. So, next time, papatawag daw tayo after 10 days. So, ayan. Sobrang lakas ng ulan. Hinihintay ko lang na matapos maligo si Milan and si Janu and then aalis na kami. Papakita ko sa inyo, sobrang lakas. Grabe. Ayan o. Sobrang lakas ng ulan ngayon dito, guys. And papaalis kami. Hindi pa sila tapos eh. 8:18 na. Pero meron kasi silang dinrap sa farm. So, na-late si Milan. So, naliligo na siya ngayon. Ang lakas ng ulan, Milan. How can you drive in this weather? No problem. So, ayan guys, kami lang ni Milan dito. Kasama si Jano. Para si Jano. Mommy did not go today, no? Because I'm with Jano. So, ayan, dahil kasama ko naman si Milan and si Jano, so hindi na sumama si Mommy. And sobrang lakas ng ulan, grabe. Kapag manganganak ako, sana hindi ganito kalakas yung ulan para hindi mahirapan si Milan sa pagdadrive. Driving on 80, look. Oh, it's very slow lang. 80 lang kami, 80 kilometers per hour. Tapos hindi mo makita maayos. Rainy season na kasi July na. Sa Pilipinas ba guys, maulan na rin ba? So yung agenda lang namin for today guys is pupunta lang kami sa hospital for my check-up. Tapos meron lang aayusin si Milan ng mga documentations. And then uwi na rin kami sa bahay kasi sino naman yung magta-travel sa ganitong kalakas na ulan. Baka hindi naman sana, baka ma-aksidente pa kami. So pinapauwi kami agad once tapos na kami magpa-check up. Actually, dapat bukas na lang kami pupunta. Kaya lang, naka-schedule na kasi yung appointment ni Milan. Kasi meron nga siyang pupuntahan ngayong araw nga. Pero hindi rin kasi namin sure kung malakas din yung ulan bukas. Kaya sabi namin, magdadahan-dahan na lang kami sa pagpunta doon. Tapos, uwi na lang din kaming maaga. So, baltaan ko rin sa mga kaganapan namin guys. Okay, they are going there. Oo nga, but we are currently buying here guys. We are currently buying mais. Nice. I think their mice is not yet cooked. No, their mais is not a cook. So the guy went there to get his mais from his friend. Lot of mais. It's makai season right now. Yes, it started already. And you want to eat makai in the middle of the road. Oh, it's my favorite food whenever we are traveling. I like makai. And Jano, when is the season of makai? Monsoon and? Monsoon. Mainly monsoon. That's why. Because they put guys, they put limbu, lemon, and then they put chili. So it's very good to eat, especially if it's hot. So hintayin natin na dumating. Kinukuha lang nila. Le. Pupuntahan na natin siya dito, guys. Tingnan natin. Nasaan na yun? Ayun si Kuya. Kahit sa mato ba? Paisa, paano siya? Apat siya.
Thank you. Ayan guys, meron na tayong makay. Kain tayo. Thank you kuya. Hindi kami nakapasok sa loob guys, sobrang daming tao. Ayan si Mila, nag-parking lang siya. Pupunta na siya dito sa may hospital. It's time for lunch guys. Kakain tayo dito sa may J. Mahakali Sevsan. Bibili tayo ng Sevtari. And hoping na walang masyadong tao. So, babalitaan ko kayo sa update sa sinabi ng doctor sa akin. Nagpa-park lang si Milan and I think there's waiting line. Let's see. Let's check. Let's look for a location. Wala. Diyan. Dito lang tayo guys. So, ayan guys, napagbigyan si Milan. You've been wanting to eat here, right? Remember guys, I told you that people will stare at you. Here actually. Look. Dami kumakain dito. That's why we chose this place. Kaya binili namin tong lugar na to guys, nakatalikod ako. Tapos ito, ano to? Green. Spicy. Spicy. I don't like that one. That one is red chutney. Spicy. Spicy. This one is chat masala. Masala. This is vinegar and salt. Ayan, finally. Dumating na yung order natin. So, ito yung tinatawag nilang Sevtari. Milan, this is what you call Sevtari, right? So, Sevtari yan. Napakaraming cheese sa taas. And then, meron tayo ditong onion. Onion. And then, meron tayong pao. Kain tayo. Come. Ah. Daming cheese. And ang kagandahan dito, sobrang soft ng mga ano nila, mga bun, no? Their bread is very soft. Nangingi kami ng another plate para ma-mix and match namin yung mga vinegar, yung mga chutneys and all. So, ayan, kain tayo guys. Tuturuan ko kayo. Meron din palang sauce dito. This is spicy, Jano. No, this is not spicy. If you want to make it spicy, you add this one. Okay, Or so, this. ito yung mga pang-spicy pala. Gusto mo nang maanghang. Pero yung sauce na yun, ihalo mo lang siya dito. Then it will be spicy. Masado. You have to clean the plate guys kasi very simple lang yung lugar na to. Hindi nating fancy. So, kailangan mo talaga maging malinis. And then we bought chas or buttermilk. Yan, kukuha si Milan ng Sevtari. And then, he will be mixing it. Ano yung lahat na ilalagay mo, Milan? What will you all put there? Sevtari. This is vinegar. Ayan, meron tayong vinegar, guys. And then salt. Yan, salt yan. Tapos alagay niya yung masala. Spicy. Spicy one, yes. I will not eat that. Masala. And then, itong onion leaves. And then ito, meron ng sabaw. Milan, what do you call that one? Usal. Usal. This is usal. Usal. Ito yung sauce. Merong bilog-bilog. Parang mga chickpea. Yes, chickpea. It's chickpea, right? And then, hahaluin mo lang siya. So that's it guys. That's what you call Sevsan. Then mix it. Jano, you don't want to put sauce? I will. I am mixing it with this. Okay. Nag-mix siya ng vinegar and sauce din. Try it, Milan. Wait. Ako wala pa akong ginagawa. I like it this way. I don't know why you guys are putting a lot of masala. I will eat Half. Jano without likes sauce. half. Tingnan natin to. Tinikman ko yung kay Milan kung masarap. I will try yours, Milan, before making mine. Wait, I will try.
Is it raining outside? Yes, I think so. Siya. Eat it na. Ayan yung bread niya, sobrang lambot. You have to eat it with bread. And then, kuha ka ng konti, tapos isubo mo siya. Yum! Jana, how was it? Good. Yummy? Masarap. Ayan guys, kain tayo. Kakain na ako. Meron tayong buttermilk. Masarap yung buttermilk nila. Tingin natin. Usually, hindi ko nauubos yung isang ko. Usually, kalahati lang yung nauubos ko. Pero mas gusto ko siyang kinakain ng plain lang. Walang additional. Naharap. It's not spicy, no? If it's just with curry. Kain muna ako, guys. Balitaan ko kayo mamaya. Tapos na kaming kumain, guys. Happy na naman ang buntis. Milan! Happy na naman ang buntis. Say that. Happy na naman si Daddy. More than happy si Daddy kaysa kay buntis kasi si Daddy gustong-gusto daw niyang kumain ng sebsan. So, ayun, pinagbigyan namin siya. And masarap naman. Medyo maanghang lang talaga. So, pauwi na kami ngayon. Wala na kaming ibang agenda dito. Natapos na rin kami dun sa inaayos ni Milan. So, ano na tayo. Magbabiyahe na tayo pa uwi. And dito siya nakapag-park. And alam nyo ba dito, guys, kapag hindi ka nag-park sa tamang, tamang pipre ng parkingan, ako, puuliin ka ng pulis, ilalak yung sasakyan mo. Hi guys, so nakauwi na kami and little update doon sa sinabi ng doktor sa amin. Kakauwi lang namin from Barodra. So, ayun. Ang nangyari kasi guys, sobrang haba ng pila dun sa may sonography. Tapos, nakarating na kami ng mga around 10 o'clock, 10:30. So, dahil ganung oras na kami nakarating, considered late na yon. So, ang ginawa namin is, tinignan namin yung file kung nire-require ba kaming magpa-sonography ng doktor. Kasi merong appointment si Milan na kailangan puntahan na hindi niya pwedeng ma-miss kasi kailangan niyang mag-submit ng mga requirements, biometrics, basta mga government works. So, ang napag-isipan namin and napag-desisyonan is pumunta na lang doon sa may doctor and magpa-check up na lang gamit yung latest na sonography result namin. Tapos, magpapasonography na lang kami doon sa may malapit nga na public hospital sa amin kung saan nagtatrabaho si Milan. So, ayun, tinanong nga ni Milan if pwede ba yon and allowed ba yon since pabalik naman din kami after 10 days kasi nga dahil malapit na nga ako mga anak, yung pagpapasonography, hindi naman pala siya required talaga. Magpapasonography ka lang every now and then kapag kailangan mo ng i-check talaga yung baby kung meron siyang problema, kung meron kang placenta previa, kung meron kang basta yung parang mga umbilical cord, gano'n. Yung parang pag may complication yung baby, doon dapat i-monitor. So, ang sabi ni Milan, okay, kung wala naman pala magiging problema, kinausap niya yung doktor, doon na lang kami sa may Rajpipla magpapasonography kasi nga, kakalala naman din ni Milan yung doktor doon. So, ang sabi ng doktor guys, sinek niya lahat. Pagka dating namin doon, sobrang daming tao kasi very famous talaga yung hospital kung saan kami pumupunta. So, naghintay din kami ng halos mga 30 minutes din yun. So, tapos medyo na late pa din na dumating yung doktor kasi kumain pa siya. So, ang ginawa namin is, pumila lang kami, tapos saktong-sakto, dumating na din si Madam, and kinausap na namin. So, sabi niya, malapit na nga daw ako manganak, hindi na daw aabot ng 1 month, kasi na manganganak na ako. Baka 2 weeks, or 20 days, or 25 days. Hindi daw talaga sure. Kasi, pagdating sa panganganak, hindi naman talaga sigurado kung kailan lalabas yung baby. Pero kapag sumaki na daw talaga yung tiyan, agad na agad pumunta dapat daw sa hospital. Kasi baka pag pumutok na yung panabigan or meron ng contractions, ayun, diretso na daw sa hospital, sabi niya. So, yun yung pinakahabi-habilin niya sa amin. So, pinapabalik kami niyan after 10 days na naman.
that time, kailangan ko na daw talagang magpa-sonography para makita kung yung baby ba nakaposisyon na. So, sinek niya kasi ako, nilagyan niya rin ng gel yung tiyan ko. Tapos, meron silang parang Doppler doon or something for the heartbeat. So, nakaposisyon na siya, pero naka-left side pa. Nasa left side pa, hindi pa siya sa mismong, nakaganyan pa siya, oh. Hindi pa siya sa mismong labasan. So, sabi niya, pag daw nakaposisyon na yung baby, yun yung senyalis na malapit na ako. Pero ngayon, cephalic na daw siya, yung paa nasa taas, yung ulo nasa baba na, pero hindi pa siya sa mismong labasan talaga. Nakaside pa siyang ganyan. So, ayun, hintayin ko lang daw na mag-position siya, and then, malapit na daw ako nun. Tapos, ano pang sabi kasi si Milan medyo naman siya, na-confuse siya. Kasi, kung alam nyo guys, yung menstruation ko kasi is 40 days. Hindi siya katulad ng iba na 28 days talaga. So, yung gestational age ng baby ko, hindi siya kapareho nung LMP. Parang gets nyo ba? Sa mga medical terms yan. Yung last menstruation period, ganyan. Hindi siya naaakma dun sa dapat na week ng baby ko doon sa pinapakita sa sonography. So, sabi ni Milan, kahit na sinasabi na daw ng doktor na mag-exercise na ako, feeling ni Milan na mislook ni Doc yung week ng baby. Kasi feeling niya nasa 34 weeks pa lang ako ngayon. Feeling ni Milan. Tapos, si doctor, akala niya nasa 36 weeks. Kasi medyo late ako ng 15 days, guys. Late talaga. Magmula ng umpisa pa, late talaga ako ng 15 days. So, sabi ni Milan, wag ko muna daw gawin yung mga kegel exercise muna. Pwede naman ako maglakad-lakad muna daw. Tapos, once na magpa-sonography kami dito sa may public hospital, doon namin malalaman kung ano talaga yung age ng baby sa loob ng tiyan ko. And then, once na naging 36-37 weeks na, pwede ko nang umpisahan yung kegel exercise. Kasi, kapag yung iba daw na nagke-kegel exercise, isang beses lang nila mag-exercise, may contraction na kinagabihan. Dami kong mga pinanood na video, and then yung mga feedback nila dun sa mga video na pinapanood ko. 3 days, ganyan. Usually 3 days lang na tuloy-tuloy na pag-exercise. Lumalabas na yung baby. So, ayaw naman namin na lumabas yung baby ng 36 weeks siya, or 35 weeks. So, sabi ni Milan, maghintay ka muna ng at least 2 weeks pa. Tapos, saka ka na mag-exercise. So, ayun muna yung update, guys. Pero, everything is normal, everything is healthy. Adequate daw yung fluid ko. Cephalic na si baby. Pwede ko daw maging ma-normal, and wala na daw akong placenta previa. So, kung gusto kong maglibot-libot, or kung gusto kong lumabas, meron pumuntahan, pwede na din daw ako makapagluto, pwede na ako makapaglinis, magwalis-walis. Parang normal na daw. Parang, back to normal na daw yung routine ko. Kasi dati pinapag-bed rest ako, no? So, maganda daw yung ginawa ko na nag-bed rest ako. Kasi tumaas nga yung placenta ko. So, kung hindi daw tumaas yung placenta ko, baka nagdudugo na daw ako ngayon and nailabas ko na yung baby. Pero, iningatan talaga ako ng mga tao dito. And dahil iningatan ako ng mga tao dito, naging maayos yung sitwasyon ko, guys. And may possibility daw na ma-normal yung baby kung wala nang maging complication. So, ayun, hoping for the best, guys. Lagi ko naman kayong update. So, huwag kayong mawawala sa date of delivery. So, I'll see you all tomorrow, guys. Bye-bye.